Magandang bati sa inyo lahat. At ngayon ay tatalakayin natin ay patungkol sa sosyo-kultural. So ano nga ba ang sosyo-kultural? Ang sosyo-kultural ay tumutukoy sa mga aspeto ng lipunan at kultura na nakakaapekto sa pamumuhay ng tao, kasama rito ang mga paniniwala, tradisyon, wika, relihiyon, kaugalian at mga interaksyong panlipunan na nag-aambag sa pagkakikinlanlan ng isang komunidad o grupo. Ang mga konkretong halimbawa ng globalisasyong social-cultural. Magbibigay ako ng mga positibo at negatibong halimbawa. Una, ang sa positibong halimbawa ng globalisasyong social-cultural ay ang paglaganap ng K-pop. Ang mga musika at kultura ng South Korea ay naging tanyag sa buong mundo, tulad ng BTS at Blackpink na nagdala ng K-culture sa iba't ibang bansa. Homogenized entertainment. Ang Hollywood movies ay madalas pinipili kaysa sa mga lokal na pelikula na nagre-resulta sa unti-unting pagkawala ng lokal na industriya ng pelikula. At ang pag-usbong ng consumerism. Ang global na impluwensya ay nagtulak sa mga tao na bumili ng mga produkto na branded tulad ng Nike o Apple kaysa suportahan ang lokal na produkto. Ang international food chains ay sa kasalukuyan ang McDonald's, Starbucks at Domino's Pizza ay nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa iba't ibang bansa at nagdala ng Western food culture. Cultural Festival, ang pagdiriwang ng Chinese New Year. Sa Pilipinas ay ginagawa itong isa sa mga holiday. So, ang pagdiriwang ng Chinese New Year, Diwali at Oktoberfest sa mga bansang hindi galing sa pinagmulan nito ay nagpapakita ng intercultural na pagpapalitan. At ang international education naman ay ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang bansa ay pumapasok sa mga universidad tulad ng Harvard, Oxford, University of Tokyo na nagpapalaganap ng kaalaman at pagkakaunawaan. Narito naman ang konkretong halimbawa ng negatibo, ang pagkawala ng tradisyonal ng kultura. Ang mga kabataan sa Pilipinas ay mas pinapahalagahan ang Western fashion at musika kaysa sa sariling tradisyonal at kasuotan at awit. Cultural appropriation. Ang tradisyonal na kimono o headdress ay ginagamit bilang fashion statement sa ibang bansa, ngunit nawalan ng respeto sa orihinal na kahulugan nito. Social media platforms. Sa Pilipinas, sa kasalukuyan ay common na ginagamit ng mga kabataan at hindi lang din mga kabataan, maaari din mga matatanda. Ang Facebook, TikTok, Instagram ay nagiging daluyan ng iba't ibang tradisyon, kultura at wika na nakaabot sa maraming tao. Ang pagpalaganap ng fast food chains. Ang fast food chains tulad ng KFC at Burger King ay nagbabawas ng popularidad ng karenderya at mga street foods. Ang panghuli naman ay may dalawa tayong epekto. Ang positibo at negatibong epekto ng globalisasyon sa sosyo-kultural. Una is ang pagpapalaganap ng kultura. Dito, nagpapakilala sila ng iba't ibang kultura sa mundo. Pangalawa is ang pagkakaunawaan. Dito, pinapalakas ang intercultural na respeto at ugnayan. Kasunod naman ay ang teknolohiya at komunikasyon. Dito, pinapadali ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Ang panghuli is ang pag-unlad ng edukasyon. Dito, nagpapalaganap ang kaalaman sa iba't ibang bansa. So, tayo naman ay dumako na sa negatibong epekto. Una is ang pagkawala ng lokal na kultural. Dito ay unti-unti nang nalilimutan ang sariling wika at tradisyon. Sunod naman ay ang homogenization sa kultura. Dito ay nagiging pare-pareho na ang kultura sa buong mundo. Sunod naman ay ang cultural conflict. Dito ay nagkakaroon ng tensyon dahil sa magkaibang paniniwala. At ang panghuli naman ay ang commercialization sa kultura. Dito ay ginagamit ang kultura para kumita.
At yun lamang ang negatibo at positibong epekto